video ng mga aktivistang sina Jed Tamano at Jonila Castro habang ikinukwento ang dahilan ng kanila umanong pagsuko sa militar. Ipinresenta ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC para pasinungalingan ang alegasyon ni Tamano at Castro noong isang araw na dinukot sila ng militar. Inilabas din ng NTF-ELCAC ang written affidavit na pirmado ng dalawa na nagtago lang sila at kinalaunay sumuko sa mga otoridad. Sabi ni Castro, dahil ito sa pangamba para sa kanyang buhay at pangungulila sa kanyang pamilya. Hindi na rin umano siya sasama sa mga grupo sa hanay ng NPA. Nakailang taon ka doon? Halos 2 years. May video rin ang panunumpa ni Tamano at Castro sa kanilang salaysay kasama ang kanilang pamilya at abogado ng Public Attorney's Office. What this slide is telling us is that there is an admission coming from Miss Jonila Castro as a member of Lino Blas Command, and that she was relating that story that kasama siya doon po sa enkwentro sa hindi ko po na kung Bataan or Bulacan, but that was in 2021. Kaya tingin ng NTF-ELCAC ang layunin ng dalawa sa biglang pagbawi ng salaysay ay para sirain ang tiwala ng publiko sa gobyerno. This is a grand scheme to hoodwink the government who is only concerned with the welfare of our returning rebels. And second, it undermines the efforts of Task Force Balikloob. Kaya plano raw ng NTF-ELCAC na kasuhan ng dalawa. The immediate remedy that we can resort to, given this injustice caused by Jonila and Jed Tamano, well, we can file a criminal case for perjury.